Module 1, the Rizal Law, the Theory of Nationalism, and the 19th Century Philippines. Okay? So, Section 1, the Rizal Law, Republic Act 1425, the study of Rizal and literature. So, what is Republic Act number 1425? So, in here, it is known as Rizal Law. So it mandates all educational institutions in the Philippines to teach the life, works, and writings of Jose Rizal. So in this case, yung word na ginamit na nag-explain is mandates. Ibig sabihin mandatory o required. So kayo bilang estudyante, so required na pag-aralan natin yung buhay ni Rizal, yung kanyang mga nagawa, yung kanyang mga naisulat, yung kanyang contribution sa ating bansa upang makamit yung kalayaan ng ating bansa. Alright? Now, nakalagay dito, Republic Act number 1425. So, tandaan nyo yun ha, yung parang code. Okay? 1425. RA 1425. Known as Rizal Law. So, its primary aim is to inculcate in the student an increased sense of nationalism at a time when the Filipino identity is threatened by various factors. So in that way, kayo mga student, even high school student, not only college student, um, para masabi natin na ma-broaden yung ating pagiging nationalist, or yung pagiging makabayan natin, makabansa natin, nationalism. At a time when the Filipino identity is threatened by various factors. Yun na nga, no? Yung pananakop ng mga Spaniard. So, ayan. So, various factors from taking the Rizal subject. So, the bill was enacted on June 12, 1956. So, kumbaga, siya ay naisabatas, no? Yung bill muna siya, no? Bago siya naging batas, no? So, the context of the Rizal Bill. The mandatory Rizal subject in the Philippines was the upshot of this bill, which later became a law in 1926. So, ayan. So, the bill involves mandating educational institutions in the country to offer a course on the hero's life, works, and writing, especially the Noli Me Tangere and El Filibusterismo. So the transition from being a bill to becoming a Republic Act was, however, not easy, as the proposal was met with intense opposition, particularly from the Catholic Church. Now, so kumbaga, hindi siya ganong kadali na batas, no? Yung bill na Rizal Bill. So marami siyang pinagdaanan na mga challenges, okay? So bago siya maging batas. So dito nakalagay, was met with intense opposition, particularly from the Catholic Church. So kumbaga nangunguna na yung mga Catholic churches during the time of passing this bill into Republic Act or law. Okay, sila yung number one na nag-oppose dito. Why? Sige, mamaya. Papaliwanag natin kung bakit, ano? So, dito nakalagay, largely because of the issue, the then Senator Claro M. Recto, the main proponent of the Rizal Bill, was even dubbed as a communist and anti-Catholic. Okay? So, sige, basahin ko muna itong second stanza, no? Catholic schools threatens to stop operation if the bill was passed, though Recto calmly countered the threat, stating that if that happened, then the schools would be nationalized. Afterward, threatened to be punished in future election. Recto remained undeterred. So ganito kasi yan, ano?
So, nung panahon ni Rizal, okay, so kumbaga yung kanyang nobela, hindi naman na may kakailan natin na kumbaga pagpapatama sa mga religious brother or leaders kung tawagin, which is called the friars. Okay? The Spanish friars. So, itong Rizal Law na gagawin nito, na may sasabatas yung Rizal Bill at magiging Rizal Law, which is strongly opposed by the Roman Catholic Church in the Philippines due to anti-clerical themes in Noli Me Tangere and El Filibusterismo. So, ayun na nga, anti-clerical themes. So, una muna, may natin, anti-clerical. So, comes from the word clergy, no? Clergyman. So, kapag ka sinabi natin clergyman, sila yung mga male priest, sila yung mga priest, ano? Okay, yung mga ordained priest, kung tawagin natin. Okay? Specifically, na pinatutungkulan sa, in other words, okay, synonymous sa friars, religious brother, ordained priest, okay, mga ganon. So, ayun. So, the book acknowledges yung Noli Me Tangere and El Filibusterismo that Rizal had legitimate grievances against clergymen rooted in experiences that outrage his sense of justice. Okay? Kasi nga, during the time of Rizal, so yung mga tao, mga Pilipino, mga mamamayang Pilipino, kapwa Pilipino, pinagmamalupitan ng mga clergyman or mga friars during that time. So, kumbaga, taong simbahan, pinagmamalupitan yung mga Pilipino. But the thing is, sila ay mga Spanish friars. Okay? So, ibig sabihin, siyempre, mga mananakop ng mga praile, no? Okay? Spanish friars. So, anyway, mahabang usap yan. Pero at least, to give you an idea, so, ganun yon. So, namumuliti ka kasi yung mga Spanish friars. Sila yung mas may power, over our mamamayang Pilipino. Something like that. Now, so, in here, ay si Senator Claro M. Recto yung main proponent niyan nung Rizal Bill. So, siya yung proponent or yung author nung Rizal Bill. Siya yung gustong mag-push na maisabatas itong Rizal Bill na ito. Senator Claro M. Recto. To give you some additional details or background who Claro M. Recto is. Actually, his grandchildren was named. Isa doon is, one of his grandchildren was Ralph Recto. Senator Claro M. Recto. Senator siya noong 2017, up to 20 something, something like that. Sa pagkakatanda natin. So si Senator Claro M. Recto, siya sa kasalukuyang panahon ay, if I'm not mistaken, meron siyang position sa gobyerno, no? So, Department of, ano ba yun? Something like that. Basta meron siyang position sa gobyerno natin sa kasalukuyang panahon. Okay? So, ayan. Anyway, so, kumbaga makikita natin, pagka, kahit hindi man Pilipino, kahit sa ibang bansa, so, laging parang ang idea, meron kang kamag-anak na politiko. Okay? So, ibig sabihin ng kamag-anak na politiko, yung politiko dati, okay, maaaring yung kamag-anak nun ay maging politiko rin. Parang ganon. Yung kanyang apo, okay, yung kanyang anak, mga ganon. Yun ang ibig sabihin na may kamag-anak na politiko. May mga ganon, So, yun minsan ang iniiwasan ng iba nagiging parang dynasty kung tawagin, political dynasty. Kahit nga yung sa kasalukuyang administration at yung mga nagdaan, kung mapapansin ninyo, puro kamag-anak ay politika. Halimbawa si Aquino, yung President Aquino dati, di ba?
kamag-anak niya si Benigno Aquino or si Ninoy Aquino. Tapos yung sumunod, si Duterte. So, kamag-anak ni Duterte, yung kasalukuyang Department of Secretary ng Education, pero nag-resign na, pero kasalukuyang Vice President. Okay? Something like that. Puro kamag-anak. Tapos sa kasalukuyan nga, yung presidente ngayon, si Ferdinand Marcos, so yung kanyang tatay, President tatay. So makikita nyo, yung mga ganong mga link na ang mga politiko, merong mga kamag-anak na kapwa politiko nila, no? Okay? So, ganon. Something like that. Now, going back doon sa ating pinag-uusapan dito, na si Claro M. Recto. So, siya yung author nung Rizal Bill na ito or siya yung proponent. So, dagdagan ko lang isa lang, So, kung si Senator M. Claro or Senator Claro M. Recto ang author or sabihin na nating author or proponent ng Rizal Bill ay si Jose P. Laurel naman, Senator Jose P. Laurel, who was then the chairman of the Committee on Education at that time, sponsored the bill in the Senate. Siya naman yung nag-sponsor. Siya naman yung nagsuporta dito, kapwa niya senator. And may katungkulan siya in terms of education, sa educational system natin sa bansa during that time, Siya yung chairman of the Committee on Education. So, suportado ni Senator Jose P. Laurel. Ulitin lang natin Claro M. Recto, siya ang author. Jose P. Laurel, siya ang sponsored. Okay? So, ganun. Nag-sponsored ng Rizal Bill. Now, going back sa pinag-uusapan natin. So, Catholic school threatened to stop operation if the bill was passed. Though Recto calmly countered the threat, stating that if that happened, then the schools would be nationalized. So, kumbaga, nananakot ang mga Katolikong school, during that time na pinapasa pa tong bill na ito into batas, sasabihin na yung ating mga school, na Katoliko, okay? 'Di ba? May mga school na St. Paul, St. James, mga ganon, mga Catholic school or even Marian school, okay? Even to this time, up to this time, So, mapapasara daw 'yon, sabi nila, kapag naipasa itong bill or isa batas na itong Rizal Bill na ito, something like that. Yun ang ibig sabihin yan. But, still, si Claro M. Recto is hindi siya napapagapi dun sa ganoong pananakot. Okay? Or sabihin na natin threat, stating that if that happened, then the school would be nationalized. Ibig sabihin, hawak na ng gobyerno yung mga Catholic school, kung ganun din naman. Hindi na siya private school. Diba? Something like that. Sabihin na natin rebat ni Senator Claro M. Recto. So, afterward, threatened to be punished in future elections. Recto remained undeterred. So, kahit na sabihin tinakot pa siya uli, okay, na sa susunod na election, siya ay maaring hindi na iboto. Like, for example, ng mga taong simbahan, okay, mga ganang Catholic school, alright, during that time. But, still, si Claro M. Recto, Senator Claro M. Recto, remained undeterred. So, hindi siya nadadala or hindi siya nagpapatinag, Kumbaga, matatag siya sa kanyang tinatayuan. So, yun yung nakita ko na magandang traits ng isang tao na tumatayo sa kanyang pinaglalaban. Okay, like for example, or sabihin na natin
i-connecta natin sa real life situation in which gano'n naman dapat talaga na kapag ka may pinaglalaban tayong karapatan or sabihin na natin katotohanan na dapat pala ganapin, kailangan natin tong tayuan. Okay? Something like that. Kahit ano pa man na mangyari, kahit tayo ay maapektuhan lubos, kung para naman ito sa ating kapwa, ikabubuti ng ating kapwa, why not? Diba? So that's the point of that. So, yan, that's the spirit, ano? Tayuan natin, ipaglaban natin yung ating karapatan, yung meron tayong boses para ipaglaban ito. Let's say for example, kayo bilang student, okay? So, syempre, meron tayong mga karapatan din, okay? Kung ano naman, no? So, kapag ka meron tayong mga pinaglalaban, kahit paano, yung mga times yung mga ganun, so why not? Ano, i-voice out natin. Okay naman yun. So, as long as yan ay rational, in a way na yan ay talagang makakabuti, ano, at maayos yan. Okay? Align yan sa truth, mga ganun. Okay? So, why not? Ipaglaban natin kung meron nun. Alright? So, ayan, kahit sa ibang bagay, kahit kayo hindi bilang student, kahit kayo bilang isang mamamayang Pilipino, mga kabataan na may boses na kailangang ipaglaban. Kailangan natin yun, no? Na maging parang matapang, no, sa paglalaban. So, ganun talaga. Ako personally, ganun kasi ako. Kapag may something ako nakikita, kahit anong settings yan sa family, sa work, or kung ano man, so, matatag natin yung pinaglalaban, yung karapatan, no? Parang ganun. So, minsan nga lang, syempre, may mga something na mga issue, ay di kinakaharap mga ganun. So, but the idea is, pinaglalaban kung ano yung dapat ipaglaban. Nasang ayon sa katotohanan. Okay? So, kayo rin, mga student. So now, going back sa ating sinasabi, concerning the suggestion to use instead the expurgated edited version of Rizal's novel as mandatory readings. Rector explained his firm support for the unexpurgated version, explaining the people who would eliminate the books of Rizal from the school would blot out from our minds the memory of the national hero. So this is not a fight against Recto, but a fight against Rizal. The thing is, merong mga suggestion during that time na dapat kapag ka may isabatas itong Rizal Bill na ito, kailangan yung expurgated or edited version of Rizal's novel, which is yung Noli Me Tangere and El Filibusterismo, ay yun ang maging mandatory na basahin. Pero, si Recto, sabi niya, kailangan hindi edited version. Kailangan hindi unexpurgated version siya, no? I mean, kailangan hindi siya expurgated version. Dapat unexpurgated version siya. Kung ano yung original na nakasaad, nakalathala dun sa Noli Me Tangere and El Filibusterismo, yung pa rin yun. Okay? So, ang idea kasi parang ganito. Kung ating babalikan, yung pinag-aralan nyo sa English literature, kung nadaanan nyo man, no? Meron tayong tinatawag na figure of speech. So, sa figure of speech, meron dong term na euphemism. So, kapag ka sinabi natin euphemism, an inoffensive word or phrase substituted for one considered offensive or hurtful. The idea is, para bang yung mga word na something harsh, pinalalambot. Iniiba yung words, ano? Para maging katanggap-tanggap. So, kumbaga, kinonekta ko lang doon sa idea ng expurgated version ng Rizal's novel na ang suggestion ng iba na dapat gano'n na edited. Ibig sabihin, paggamit yan ng euphemism doon sa mga wordings, ano? Okay, na nakapaloob doon sa Rizal novels. Okay? Na dapat hindi patamaan ng katolikong simbahan, mga ganon. Okay? At tapos yung mga wordings doon, iibahin. Parang ganon ang idea. Alright? Now, going back. So, nakalagay dito, the people who would eliminate the books of Rizal from the schools would blot out.
from our minds the memory of the national hero. Yun na nga, sabi natin kanina, this is not a fight against Recto but a fight against Rizal. So kumbaga, kung masasabi natin na iibahin natin yung version ng Rizal's novel, para na rin natin sinabi na hindi natin pinapahalagahan or lilimutin na lang natin yung mga nagawa ni Rizal bilang siya ay national hero. Parang ganon. Tapos, hindi ito laban ni Recto lamang, kundi laban to ni Rizal mismo. Okay? Para sa ating bansa. No? So, para tayong magkaroon ng national consciousness kung tawagin. So, the bill was eventually passed, but with a clause that would allow exemption to students who think that reading the Noli Me Tangere and El Filibusterismo would ruin their faith. In other words, one can apply to the Department of Education for exemption from reading Rizal's novels, though not taking or not from taking the Rizal subject. Okay? So, the idea is ganito. So, kapag ka daw itong pinag-aaralan natin na Rizal, ay naka-apekto masyado sa iyong paniniwala, faith, bilang Katoliko, kalimitan, syempre, commonly or directly, Katoliko, kasi yun ang pinatatamaan. So, ang idea, pwedeng exempted ka na basahin yung Noli Me Tangere at El Filibusterismo. But, hindi ka exempted na hindi mag-take, okay, ng Rizal course. Ibig sabihin yung ibang content, yung buhay ni Rizal, etc. kung ano man, so kailangan mo pa rin yung i-take. Parang ganun ang idea. Ang option mo lang, pero kailangan mo mag-file kung ganun, if ever, bilang student, is hindi mo babasahin yung Noli Me Tangere at El Filibusterismo. Pero sa palagay ko, wala namang ganun na sasabihin ng student, Sir, ayaw kong basahin, ayaw kong pag-aralan yung Noli Me Tangere at El Filibusterismo kasi nakaka-apekto yun sa aking faith. Okay, so mga ganun. Parang wala namang ganun sa kasalukuyang panahon. Siguro nung dati meron, nung ito ay ginagawa pang batas, isinasa batas pa. Okay? So, ayun, that's the point of this, the context of the Rizal Bill. So, I hope, naintindihan natin yung ating mga paliwanag na ito. Alright, so let's proceed to the next. So, why study Rizal? So, bakit ba natin kailangan pag-aralan, yung buhay ni Rizal, yung kanyang ginawa, yung kanyang contribution sa ating bansa? So, nakalagay dito, studying Rizal in the 21st century help student make sense of the present by looking back at the past. So, nakalagay dito, 21st century. Baka mamaya, hindi nyo pa rin alam yung mga 21st century. May student kasi ako ganun nung last sem yata yun or nung nakaraan, So, hindi alam yung mga 21st century. So, kapag sinabi natin mga 21st century, year 2000 yun. Okay, 2000 to at 2100. Okay, yun ang sinasabi natin 21st century. So, kapag ka 19th century, 1800 to 1900. Parang ganun na. Halimbawa, 1834, 1826, 18 something. Basta 1800 onwards up to 1900 lang. Parang ganon. Yun ang sinasabing 19th century. Pag kami mga century, ibig sabihin, backward siya patungo dun sa ganong year na tinutukoy. So, ngayon, 21st century tayo sa kasalukuyang panahon. So, 2024 ngayon, nasa 21st century tayo. Okay? Now, going back. So, nakalagay dito, studying Rizal in the 21st century help students make sense of the present by looking back at the past. So, di ba may kasabihan sa wikang Tagalog na ang hindi lumingon sa pinanggalingan ay hindi makakarating sa paroroonan, which is tunay naman yan, di ba? So, in relation to that, sa pag-aaral natin ng konteksto ng buhay ni Rizal ay ng kanyang mga nagawa. So, kumbaga, titingnan natin yung kanyang, contribution niya, yung influence niya sa ating mga kapwa Pilipino at kung paano niya
nagbigay ng attainment in terms of freedom and justice sa ating bansa. Alright? So that's the idea. So, for instance, Rizal illustration of 19th century Filipinist works may aid today's generation in recognizing the ills of the present day Philippines. So, kumbaga, sa kasalukuyang panahon, okay, kung ating marerelate doon sa 19th century, so makikita natin na sa kasalukuyang panahon may mga problema na kinakaharap ang ating bansa. Let's say for example, inflation, pagtaas ng mga bilihin, okay, mga ganong bagay. Pagtaas ng bilihin, okay, let's say kahit mga transportation, yung pagtaas ng pamasahe, at lahat na kung ano pa man, no? So, yung mga ganon yung kinakaharap ng ating bansa. So, paano natin masusolusyonan yon? So, marami din pa nga pamamaraan, no? So, in terms of sabihin na natin na interference coming from other country, okay, like China. So, yung Chinese Coast Guard versus sa Philippine Coast Guard doon sa paggagawa ng West Philippine Sea. Okay, in that way, mare-recognize natin na kumbaga hindi dapat tayo paggagapi sa lahing iba. Okay, nakarapatan natin yung sarili natin teritorya na ma-maintain natin na atin. Okay, yung West Philippine Sea. Kaya nga pinangalanan na West Philippine, may Philippine, ano? Sabagay, siguro sa China, iba yung pangalan nila doon sa teritoryo na yon, ano? So, ayun nga, yung mga 9 dash line na yun, no? Kung tawagin. So, now, so doon pa lang, makikita natin yung ills of present day Philippines, yung problem na kinakaharap ng ating bansa. Alright? Na mai-relate natin yung panahon ni Rizal. Now, significant historical figures like Rizal help the younger generation navigate Philippine history and understand why being aware of social issues are important in the formation of one's national identity. So, yun ang nga sinasabi natin. Maging aware, magkaroon tayo ng kamalayan sa social issue na kinakaharap ng ating bansa. Something like that, ano? So, ayan. Anyway, the practicality of studying Rizal in this day and age is seen in how Rizal experiences and ideologies are instrumental in grasping the current context of Philippine society. The mandated course on Rizal's aids in developing the critical thinking skill of students. The different challenges and dilemmas that Rizal faced in his life teaches them to be aware of not apathetic to the issues happening around them. Ito maganda, no? Gusto kong bigyang emphasize to, no? Kumbaga connected sa real life situation natin. So, the mandated course in Rizal aids in developing the critical thinking skill of a student. Sabi nga natin, kayo bilang student, meron kayong boses din sa mga bagay-bagay na pinaglalaban ng karapatan. So, in that way, lumalabas din yung critical thinking skill. Hindi yung nadadala lang kayo ng agos na kung ano na lang, yun na lang, di ba? So, kaya nakalagay dito sa pangsunod na sentences, the different challenges and dilemmas that Rizal faced in his life teaches them to be aware, ayan, of and not apathetic to the issues happening around them. So, kapag sinabi nating apathetic, okay, not apathetic daw, okay, ibig sabihin dapat ikaw ay may pakialam, ano, sa iyong surrounding, sa iyong lipunan, sa iyong community, mga ganun. Kahit nga sa gobyerno natin, ano, let's say for example, kapag may nakikita tayong mga corruption na lumalaganap sa ating gobyerno, kumbaga napupunayan ng mamamayang Pilipino. Okay? Let's say for example, tayo bilang netizen, kapag ka nasa internet na, kapag ka keyboard na yung ating kumbaga tangan, ano, sa halip na boses. Kumbaga in that way, nagkakaboses tayo through pagta-type, ano, ine-express natin yung mga sabihin na natin hindi magandang gawi ng mga gobyerno official, ano? So, yung mga corruption. So,
So in that way, napapahiyag natin, na nagkakaroon tayo ng pakialam sa social issues. So yun ang gusto rin ni Rizal, na dapat ganun. Pero yung tama lang, hindi yung parang masyado ng exaggerated na ganun. Kaya nga, alam nyo, nakakatuwa na minsan may nababasa rin tayo sa social media. Alam ba, yung mga vlogger, pero ibang usap naman yun, ibang context na yun. Yung mga vlogger na hindi okay yung ginagawa. Okay? So, kumbaga, napupunan ng mga netizen na, ito naman ganito, ganoon, Which is, yun maganda yun, Na naipapahayag ng mga netizen, ng mga mamamayang Pilipino, yung kanilang salobin na, okay? So, di ba? Sige, hindi ko na masyado i-elaborate. Basta, alam nyo na yung ibig sabihin ko. So, kumbaga, napupunan natin yung mga maling gawin, Yung mga influencer, okay, mga ganun, di ba? Okay, for content lang, mga ganun, for what daw. Pero, ayan, minsan napapasobra na. Okay, na hindi na maganda yung mga practices na ginagawa nila, Pero hindi tayo dadako doon sa mga ganun. Ang ating parang medyo binibigyang emphasis yung gobyerno, mga ganun. Okay, so anyway, pero syempre support natin yung gobyerno natin kapag naman syempre maayos naman ang ginagawa yung katungkulan. Ang hindi lang natin sinusuportahan yung mga corruption, syempre naman, ating pinupuna yun. Alright? So malaya tayong magpuna doon. Now, I think let's proceed to the next section or next subtopics, the theory of nationalism. So in here, the theory of nationalism. Nationalism is a set of system, political, social, and economic, characterized by the promotion of the interests of one nation, anchored on the aim to achieve and maintain self-governance or total sovereignty. So, doon pa lang sa wordings na ito, maraming sakop or nakapaloob doon sa idea ng nationalism, political, social, economic, etc. So, kumbaga, in line with the promotion or pagpo-promote ng bansang yon or nung lugar na yon, Parang ganun. Okay? So, promotion of the interest of one nation anchored on the aim to achieve and maintain self-governance or total sovereignty. So, doon pa lang, magkakaroon tayo ng self-governance or total sovereignty. So, meron tayong sariling kapangyarihan sa ating sariling bansa. Okay? So, yun ang tinatawag din natin nationalism. So, it holds that a particular nation should govern itself and should be free from external interference. Okay? Kasi nga, nire-relate to doon sa panahon ni Rizal kung saan nagkakaroon ng malaking external interference coming from the Spanish colonizer. Okay? Something like that, So, dapat walang ganon, para masabi nating nationalism. Okay? Para ma-put emphasis yung ganong usap. So, meron tayong sariling power, sariling control ng ating bansa na hindi nagkakaroon ng interference coming from other country. Ayun na nga sabi natin, halimbawa yung pag-aagawan ng West Philippine Sea ng China or Chinese Coast Guard and Filipino or Philippine Coast Guard. So, nagkakaroon ng interference, mga ganon. So, ayan, external interference. So, maganda is lumalaban tayo sa ating sariling lupain, sa sarili nating teritorya. Now, nakalagay dito, the conceptualization of nationalism in a distinctively modern sense was tied to the political awakening of the lower classes. Okay? So, ang idea kasi, yung mga lower classes during that time, tinatawag tayong mga Indio or mga slave na mga Pilipino sa ating sariling bansa. So, biruin mo yon. So, tayo ay isa lamang slave or mga utusan, okay, ng ating sariling bansa during sa pananakop ng mga colonizer. Hindi lamang mga Spaniard, pati mga iba in the past, like mga Japanese, mga ganun, etc. Now, nationalist movement, kumbaga na-awaken tayo yung ating national consciousness, kumbaga, sa ganung usap,
Okay? So nationalist movements have been invariably populist in outlook and sought to induct lower classes into political life. So the five basic elements of nationalism are culture, history, language, religion, and territory. So kung ating babalikan yung discussion natin doon sa contemporary world, if I'm not mistaken, no? So, mare, syempre, iba pala yung instructor nyo doon, no? So, meron tong nabanggit na differences between nation and state. So, kapag ka sinabi natin nation, it is a group of people. So, kapag ka naman sinabi natin state, it's about territory or lugar lamang. Meaning to say, um, dito sa sinasabi nating nationalism or nation, ano, so mas malaki yung sakop niya, okay? As compared sa state lang na territory. So sa nationalism or nation, our culture, para masabi siyang nationalism, culture, history, language, religion, and territory. So tandaan nyo yun ha, CHLRT. Sabi ko nga, is that para matandaan nyo yung mga sequential words, ano, okay, na acronym, or gawa natin ng acronym. Let's say for example, nationalism is equals to CHLRT. So, gagawa natin ng acronym. CH, China, LRT. Okay? Yung LRT na Light Rail Transit or yung parang trend, no? Okay? Ng China. Parang ganon. China Light Rail Transit. Kumbaga, kinuha lang natin yung initial. CHLRT. Para matandaan nyo, imagine nyo in your hand, ano, nationalism. So, yung trend ng China. So, para tama yung pagkakasequence, kapag na-recall nyo, halimbawa, kung lumabas yan sa exam, so, CHLRT pala, ano yung magkakasunod. So, culture, history, language, religion, then territory. Okay, kahit hindi nyo tingnan sa notes, ganun yun. Sige, mamaya, siguro tanungin ko kayo dyan. Okay? Kung ano yung pagkakasunod. Kung talagang attentive yung pinakinggan yung sinabi ko. Okay, so next. Benedict Anderson. Okay? Benedict Anderson. Hindi Gerald Anderson na artista. Anyway, so Benedict Anderson, a prominent historian and political scientist who explored the origins of nationalism. Define the nation as a fabrication. Oh, ibig sabihin ng fabrication, ibig sabihin pag-iimbento lang, no? Okay? So, pag sabihin na natin pag-iiba ng istorya, halimbawa, a bond between people who did actually exist prior to its own recognition. For him, the nation is an imagined community. So ano ba kapag sinabi nating imagined community? And imagine as both inherently limited and sovereign. Okay? Sige, basahin ko muna, no? So, Anderson argues that the nation is imagined as community because regardless of the actual inequalities that prevail, okay, the nation is always conceived as deep horizontal comradeship. Okay? So, imagine as community. So, hindi ko alam. I think dito pala nakalagay sa hindi pala yun na-save, ano? Pero anyway, pero ang idea kasi dito, ano, kung ating babalikan ng imagined as community, basahin lang natin ulit, ano, teka lang. Balikan natin dito, ano, sa PowerPoint na ito. It is imagined because it exists in the pigment of the people's collective imagination. According to Anderson, nationness is cultural artifact that is felt as having existed since time immemorial but is objectively modern as it first emerged toward the end of 18th century. So, ganito yan, ano? So, dito sa binabanggit natin, imagine as community. Imagine as community. Nagkakaroon ka ng parang picture in your mind. Kaya nga, imagine din as community. So, kahit ano man yung estado mo sa buhay, parang ganun, ano? So, nakalagay ito. Dito, regardless of the actual inequalities that prevail, the nation is always conceived as deep horizontal comradeship.
Ito para mas malinaw yung ating paliwanag. Halimbawa tayo, ano man yung social status natin, mayaman, mahirap, or dukha, kung ano man siya, or nasa middle lang tayo, still, Pilipino tayo. Okay? Nagkakaroon tayo ng connection pa rin kasi bilang Pilipino as a community. Okay? Kaya doon lumalabas yung idea ng horizontal comradeship. Nagkakaroon pa rin ng pantay-pantay na line. Okay? Horizontal comradeship. So, ganun naman talaga, no? So, pantay-pantay kahit ano naman yung estado mo sa buhay. So, kung i-connecta natin sa real life situation, di ba? So, minsan kasi, o parang madalas, kung sino yung mga mayayaman or powerful na tao, sila yung, siyempre, manipulative, nagkocontrol na gano'n. My point is ganito, minsan kapag ang tao nasa mataas na estado ng buhay, nakakalimutan na nila yung kanilang nakaraan o yung kanilang pinanggalingan. Ibig sabihin, hindi na nila na-appreciate yung mga bagay na something na mahalaga sa iba na hindi ganun ka tayog yung sitwasyon or position sa buhay. So, what I'm trying to say is, para bang ang taas ng tingin nila sa kanilang sarili. Marami rin ako na-encounter na gano'n, na personally, like, for example, ang taas ng katayuan, or sabihin natin mayaman, masyadong mayaman, mga ganon. So, kumbaga, yung trato niya sa mga taong mahirap or nasa middle class lang is something bad. Okay? Kumbaga, nagkakaroon ng attitude. So, ang mahalaga, kahit ano man ang taas ng ating maabot sa buhay, kayo bilang student, ngayon pa lang, sinasabi ko ito. Kumbaga, real life situation, okay? Kung dumating man kayo sa estado ng buhay na kayo ay, halimbawa, sobrang yaman, or sobrang nasa mataas ang posisyon, or sobrang powerful, So, huwag niyong kalimutan kung saan kayo nanggaling. Okay? So, kumbaga, maging humble pa rin tayo. Okay, that's my point, Yeah, kumbaga, ini-implant ko sa inyo yung values, Hindi lamang nakalagay kung ano sa libro, kundi yung values na rin, ha? So, ayun lang. Gusto kong magkaroon kayo ng ganong mindset, ha? Alright? O na, hindi nyo makalimutan yung inyong pinanggalingan sa buhay. Kung ano man ang maging estado nyo sa buhay. Alright? Ganun naman talaga eh. Anyway, sige, baka mapahaba tayo sa ganyang usap. Next, the theory of nationalism. So Anderson also present the concept of homogeneous anti-time, borrowed from the ideas of Walter Benjamin. So si Walter Benjamin, sa pagkakatanda natin, siya ay philosopher, kilalang philosopher, tapos writer, Siya yung nag-coin ng term ng homogeneous anti-time, which replaced the idea of simultaneity along time, which referred to the medieval conception of time as situating events in the past, present, and future simultaneously. Okay? So homogeneous empty time suggests that a nation can be imagined as a unit moving through time. So ganito kasi ang pinaka-summary niyan pagkakaalam ko. Bagaman something complex kasi yung term na homogeneous empty time. Pero kung ating hihimayin, so kapag kasi sinabi natin homogeneous, ibig sabihin same. Same siya ng components, Diba, mayroong mga, halimbawa sa chemistry, may tinatawag tayong homogeneous mixture, heterogeneous mixture. If I'm mistaken, Yun ang mga terminolohiya na ganon. Ibig sabihin, same element pagka homogeneous, or same na siya, Okay, chemical, something like that, if I'm not mistaken. So, whereas kapag hetero, ibig sabihin magkaiba yung elements or magkaiba yung composition niya, something like that. So, the same thing, sa mga ibang mga concept, kapag sinabi natin ganito, homogeneous, empty time. Ibig sabihin, same, empty time. Okay? Same, empty time. Paanong same, empty time, Which is something complex nga kung ating di-define. Kasi nga ito yung philosophical concept, itong ganitong tagpo. So, sa ibang reference, nakalagay dito, the conception of time as a continuous and uniform, ulitin natin, the conception of time as continuous and uniform
stretching linearly. Okay, parang universe, ano? So, yung universe, tuloy-tuloy siya sa pag-unsad, sa pag-form, okay, mga ganon, sa pag-expand, ano, yun ang tamang term, ano, yung ating universe. So, it is homogeneous in that we imagine every piece of time has been the same weight, okay, same value, and same potential. So, ganon. So, sa ibang reference, babasahin ka lang ha, para at least medyo malinawagan tayo doon sa terminolohiya ng homogeneous empty time. So, it is a precise analog of the idea of the nation, which conceived as a solid community moving steadily down or up. So, kumbaga, ang idea kasi siguro na masasabi natin dito is um, yung nakanaan, yung kasalukuyan, at yung hinaharap, ano? Sabi, noon, ngayon, at magpakailanman. Naging ano tuloy, ano? Magpakailanman. Anyway, so ano, ang point ko kasi is, ano, um, yung nakaraan, yung kasalukuyan, at yung hinaharap, parang same siya, homogeneous siya, no? Okay? Parang ganun ang idea ng concept ni Anderson Benedict. So, alambawa, may nakatalaga na mangyayari sa hinaharap. Parang ganon. Kasi nga, history repeats itself. Something like that, di ba? Okay, that's the point of homogeneous empty time. Parang same din naman daw nga naman yung nangyayari noong nakaraan, sa current, tapos sa future, parang ganon din ang mangyayari. Parang ganon ang idea. So, to know more about the details or information about homogeneous empty time, so you can research on your own naman kung medyo naguguluhan pa kayo dun sa idea. Alright? So, ayun. Now, I think let's proceed to the next. Results, works, and nationalism. So, basahin ko lang, ano? Results, works, and nationalism. Anderson points out that Rizal, no limitang here, or no limitang gire, yung kasi basa doon no limitang gire daw, conjured an imagined community as if the readers and the authors were familiar to and intimate with each other. Okay? With the characters and readers being situated in the same context of time and space. So the novel provided the means of representing the nation as an imagined community that operated on time, enabling the reader to be omniscient to see a delimited society and the actuation of key people in it. So ganito, balikan natin yung usaping English literature. So kung ating babalikan, meron dong tinuro sa atin yung mga tawag doon point of view. So let's say for example, first point of view, second point of view, third point of view. So sa first point of view, I, myself. So kumbaga ikaw ang nasa istorya, I, ano? Whereas kapag second point of view, he or she. So kumbaga iba, ano, siya yung tinutukoy mo. Whereas kapag third point of view, omniscient siya. Okay? Para bang idea, nakikita mo, okay, nababasa mo, syempre, yung sitwasyon, nakikita mo, napipicture mo in your mind yung situation, ano? Something like that. So, yun, kumbaga kinonekta lang natin. Alam niyo, yun ang isa sa technique pagka ikaw ay mag-a-analyze ng concept. Kailangan mong i-connect sa ibang subject, okay, na talagang related siya. Something like that, ano? So, para mas maganda yung flow ng explanation. Anyway, so moving on sa ating sinasabi, ano? So, dito, dun sa Rizal's novel na No Limitang Gire and El Filibusterismo, kapag binasa natin, parang nasa sitwasyon tayo noon, ano? Na ganoon. Okay, yung mga trato ng mga Spanish colonizer, okay, mga ganon. Okay, yung mga Spanish friars. So anyway, sige, bilisan natin. Jose Rizal was born in 19th century. So nasa Rizal in the 19th century Philippines na tayo. So during this time, Spain's glory and rule as colonial power was already waning. So ibig sabihin,
unti-unti nang nawawala or humihina. Okay, during that time pala ni Rizal, nung siya ay nabuhay, okay, kalaunan, ay sadyang medyo humihina-hina na yung puwersa din ng mga mananakop na Spanish. Pero, dahil nga rin ang kanyang contribution, mga naisulat niya, okay, plus yung Philippine Revolution after niya, okay, at yun, nakamit natin yung kalayaan ng bansa. Okay? So, ayan, yung sa Philippine Revolution, kay ano na yan, kay Bonifacio na yan, di ba? Okay? So, ayan. So, ang sabihin na natin ang dahilan is dahil nga din ni Rizal, yung pagkamatay ni Rizal. So, the natives of the Philippines were slowly realizing the need to awaken their national consciousness. Okay, this was sparked by movements against the oppressions of the Spanish colonizer. So, it was Jose Rizal who first used the word Filipino to refer the inhabitants, okay, of the country, whether they are Spanish or Filipino blood. So, kahit ano man ang dugo mo, okay, kahit meron kang dugong Spanish, okay, or dugong Chinese, Japanese, okay, kung ano man, ayan. So, kumbaga, Pilipino ka pa rin sa paningin ni Rizal, were regarded as Filipino. Basta na sa Pilipinas ka. That's the point, Okay? So, nakalagay dito, under the Spanish rule, the native inhabitants were called Indios, while inhabitants with Spanish blood were regarded as Filipino. So, ang tawag sa atin, mga Pilipino, ay mga Indios. So, ibig sabihin tayo yung mga yun nga, mga slave, ng sarili nating bansa during that time. Pero yun nga, may mga term na peninsulares, insulares, mestizo. So, dito, nakapaloob, para bang ang idea is that meron tinatawag tayong hierarchy, okay, na sinusundan during that time. So, Spanish, social classes, or sabihin na natin kabuuan sa Pilipinas ng hierarchy, when it comes to social classes. So, una, nakalagay dyan is peninsulares. So, sa aking pagkakarecall, kapag sinabi natin peninsulares, it is a person with a Spanish blood, Sabihin na natin full-blooded is Spaniard siya, kung tawagin. So, nabuhay siya sa Spain, tapos, ang kanyang, siyempre, magulang is Spaniard, okay? Ang kanyang ina at ang kanyang ama is Spaniard. Nabuhay siya sa Spain, na pumunta siya sa bansa kung saan mananakop siya, magko-colonize. So in that way, ang tawag doon ay peninsulares, pero commonly sa Pilipinas, mga ganun. So yun ang katawagan sa kanila. Ibig sabihin, pure-blooded Spaniard ito. Okay, yung peninsulares. So kapag naman sinabi natin insulares, sila naman yung nabuhay sa Pilipinas, halimbawa, pero ang kanilang magulang ay pure-blooded Spaniard. Parang ganon. Okay? I hope na nagigets nyo. Then, mestizo, ito naman yung mixed origin. Ito naman yung may halo Spaniard and Filipino. Okay? Yung ama niya, Filipino. Yung kanyang ina is Spaniard. Something like that. So, yung kanyang anak, tinatawag na mestizo. So, yun yung mga sequence na masasabi natin na social classes during the time of Rizal. Alright? So, we're regarded as Filipino. He realized that people residing in the Philippines should be called one name. So, Filipino, kahit ano man ka, kahit peninsulares ka, insulares ka, mestizo ka, so, parehas pa rin na Pilipino ka kasi nasa bansa ka, okay, ng Pilipinas. So, ayun, ang ating gusto na parating dyan. So, anyway, I think let's proceed to the next. Going back dito sa ating sinasabi, events that have contributed to the formation of Filipino nationalism. So, ano daw ba yung mga pangyayari na nakapag-contribute, okay, kung bakit nagkaroon tayo or kung bakit na-form or na-develop yung pagiging makabansa natin, okay, makabayan natin. Una muna, Industrial Revolution. It refers to the transition to new manufacturing processes
that made use of steam-powered, special purpose machinery, factories, and mass production in Europe, had its effects on the Philippine economy. So the Industrial Revolution increased the movement of trade around the world, which made Filipinos of Spanish ancestry wealthier because they had connection to those who handled goods from one ano, who handled goods from one country to another. So ano ba kapag sinabing Industrial Revolution? So to sum it up, it was the transition from creating goods by hand using machine. So this was on 1760 to 1843. 1840 yun. Doon lumaganap yung Industrial Revolution na tinatawag natin. So what does it mean? It means that nung panahong una, sa paggawa natin ng mga produkto, mga goods, mga product, so ginagamitan natin ng mano-mano, ng kamay. But the thing is, because of Industrial Revolution, nagkaroon na ngayon ng machine para mapabilis, mapadali yung mga pagpo-produce ng mga product or mga sabihin na natin goods, mga ganon. So that's the point of Industrial Revolution. Mas naging maunlad, yung bansa, sa iba't ibang parte ng bansa. So hindi lamang sa Pilipinas. Okay? So that's the point, ng Industrial Revolution. So anyway, so yun lang next. Okay. So ano ba to? But ayaw next nung PowerPoint ko. Okay, pagod na yata yung PowerPoint ko. Okay, anyway, prelocracy. So the dominance of the friars in the countries prompted Rizal and the propagandists to expose their abuses in forwarding their power and influence in the Philippines. The growing power of the friars in the 19th century urged the reformists and nationalists to work harder to let the people know who the real enemies were. So, ang tinutukoy dito mga reformists, nationalists, yan, si Jose Rizal, si Juan Luna, okay, mga ganon, etc. Alright? Yung mga, sabihin na natin, ilustrados, okay, yung mga enlightened one, during that time, na naglalaban yung mga leader ng ating pagiging nationalism, okay, na magkaroon tayo ng freedom, something like that. So, kung ating titingnan, prelocracy, so comes from the word priors. Sabi ko nga sa atin, pagka tayo mag-aaral ng concept, ihimayin natin yung words, In this case, prelocracy. Priors yan, prele. So, religious brother, ordained priest. Okay? So, yung mga pari, okay, mga ganyan. So, pinagmamalupitan tayo ng mga paring Katoliko. During the time, pero mga Spanish yun, Spanish friars yun, kasi nga mananakop sila. Kaya ganun yung trato. Okay? So, ayan. So, anyway, ang tawag dito, kahit paano, the Spanish friars were the crucial elements in the westernization of the Philippines and in spreading the Christian faith in the part of the world. Okay, so ganito yan. May share ko lang yung idea na nabasa ko rin sa ibang mga comments or mga sharing of ideas sa internet. So, in terms of pananakop ng ibang bansa sa atin, sinasabi, paano kung hindi tayo nasakop ng mga Spaniards? Ano mangyayari sa ating bansa? Or sabihin na natin mas maganda is yung Amerika, di kasi sinakop din tayo ng Amerika. So, pagka hinayaan natin daw, okay, na sinakop tayo, halimbawa, ng mga Amerikano, mga Amerikano, okay, during that time, yung Commonwealth pa, kung tawagin, okay, yung ating government. So, di ba, mga US, yung Amerika, is talagang maunlad na bansa, So, nabasa ko dun sa mga usapan, pagka hinayaan natin yun, edi sana maunlad din ng ating bansa. Tunay naman yun, naniniwala naman ako doon. Halimbawa, hinayaan natin
na yung bansa natin na sakupin tayo ng US, ng Amerikano. Hanggang ngayon, sakop pa rin tayo. Kung halimbawa lang, imagine nyo lang na hindi tayo nagkaroon ng kalaya. Tapos sa kasalukuyang panahon, kumbaga, nananakop pa rin. Nagko-colonize pa rin yung mga Amerikano sa atin. So, maunlad yung ating bansa kumpara sa totally Filipino control, or Philippines. Okay, mga Pilipino nagko-control sa ating bansa. Tunay naman yun. But, the thing is, ang disadvantage niyan is, maunlad ng ating bansa, kasi hawak ng mga Amerikano. The thing is, tayo mismo sa ating sariling lupain, sa ating bansa, ay yung karapatan natin malilimitahan. Let's say, for example, nakabangga daw, halimbawa, yung Pilipino ng Amerikano. Okay, imagine nyo na lang na tayo ay kasalukuyang sinasakop ng Amerikano. Halimbawa lang, imagine nyo lang. So, halimbawa, nabangga ng Pilipino, or sabihin pala, baliktad. Halimbawa, nabangga ng Amerikano yung Pilipino habang nasa street, lansangan. So, kumbaga, walang karapatan yung Pilipino na mag-file ng kaso or what, Kumbaga, yung rights natin, malilimitahan, mas, siya dun sa mga Amerikano. Yung mga ganun bagay, Kung atin makikita yan, sharing of ideas lang. So, yun ang idea dyan. So, maunlad ng ating bansa kung hinayaan natin sakupin tayo ng mga Amerikano, but yung karapatan natin, malilimitahan. So, yun ang disadvantage niya. Okay? So, that's the point. So, now, going back dito sa pre-locracy na sinasabi natin, Spanish friars. So, sila yung mga nagpalaganap din ng spreading of Christian faith sa ating bansa. Yung mga Spanish, actually, to be exact, Spanish friars, kahit nung panahon ni, tawag doon, basta, ang apelido niya ay Legazpi, Si Legazpi, yung nagpalaganap ng Kristyanismo sa Pilipinas noong, di ko na exactly matandaan, pero matagal na panahon na yun. Okay? So, ayun, something like that, So, yung mga Spanish talaga ang nagpamulat sa atin ng Katoliko na religion, okay? Kung wala sila, hindi walang Katoliko sa Pilipinas. So, ganun lang yan. So, ano pa? Baka mapahaba pala ako ng palawanag. Sige, next. Meron din naman na itulong actually, yung mga praile, Spanish friars, kung tawagin natin. Sa ibang mga bagay, kahit paano. So, the opening of Suez Canal, Opening of Suez Canal. The Suez Canal was the first infrastructure that paved the way for the importation of books, magazine, and newspaper with liberal ideas from Europe and America. Okay? So, ayun. So, ito, i-summarize ko na lang kasi limited na yung time natin. Okay? So, konting minuto na lang yata yung natitira sa akin. So, this was instrumental to the political awakening of Rizal because he was able to expand his perspective, therefore shaping his nationalist sensibilities. So, itong opening of Suez Canal, if I'm not mistaken, if I remember correctly, so ito yung transportation of goods, services, halimbawa, sa Spain, sa other part ng Europe, pero specifically, kung pinag-uusapan natin Pilipinas, yon, nagkakaroon ng transportation, or importation ng books, magazine, from Spain to Philippines, something like that, Sa halip na sa Mexico daw, papuntang Philippines, something like that, sa ating pagkakatanda. The idea is, nagkakaroon ng importation ng mga ganyan, books, magazine, ng mga goods, etc. Okay? Sa coming from ibang bansa. So, ibig sabihin, halimbawa, yung usaping books na lang. So, ibig sabihin, nagkakaroon tayo ng libro, okay, ng history, or nung kung ano man nangyayari, newspapers, okay, coming from other country. During that time, nagkakaroon tayo ng consciousness, okay, kumbaga. So, in that way, so hindi tayo pagagapi sa sarili nating karapatan. Like, for example, nabasa natin during that time. Imagine natin nasa time tayo ni Rizal, yung opening of Suez Canal. So, kumbaga, in that way, makakabasa tayo na, dito pala sa ibang bansa, ay ganoon na may nananakop din. Pero, yung may paraan pala para masolusyonan ito, okay, mga ganito, ganoon. So, in that way, importation of books
mas nagkakaroon tayo ng knowledge or wisdom, kaya nga tinatawag yung mga enlightened ones na Rizal. So, nagkaroon ng access sila sa mga ganun. Diba? So, yun ang point dyan. The Suez Canal, importation of books, magazine, newspaper, with liberal ideas. Okay, liberal ideas from Europe and America. Okay? So, mga ganyang usap. So, maganda rin yun na nakakabasa tayo ng mga libro coming from other country. Ano? Sa usaping history. Okay? So, ayan. So, anyway, hindi ko nadagdagan. Baka tayo ay tumagal. So, next. Ito, last slide na to. The leadership of Governor General Carlos Maria de la Torre and Governor General Rafael Izquierdo. So, una sa lahat, pagka sinabi natin Governor General, Governor of high rank, especially one who governs a large territory or has deputy governors under him. So, governors of high rank, ano? So, ganun kung tawagin. Ibig sabihin, hindi lang siya simpleng governor. Di ba, meron tayong tinatawag na governor. Halimbawa, sa Batangas, sa atin, Governor Vilma Santos. Okay, mga ganun. No? So, iba-iba pang mga term. Huwag ko sabihin, may governor sa iba't ibang territory or area. Batangas, Lipa, Cavite, Manila, part ng Manila, kung ano man, may mga governor kung tawagin. The thing is, nakalagay dito, Governor General. Ibig sabihin, yung term kasi ito sa nung Spaniard colonizer, Governor General. So, mas mataas sa simpleng governor na term natin, Governor of high rank. Okay, ibig sabihin, mas malaki yung sakop nilang territory. Ibig sabihin, halimbawa, Batangas, hindi lang Batangas, pati ibang part, something like that, ng part ng Philippines during that time. So, malaki yung sakop niyan pagka Governor General ka. Okay, hindi lang Batangas, hindi lang Cavite, basta malaking part yan. Something like that kapag sinabi natin nga Governor General at that time. No? So now, so dito, nakalagay Governor General Carlos Maria de la Torre gave Rizal the reformists and the Filipinos a poor state of democratic rule. During the leadership of de la Torre, media censorship became relaxed and limited secularization of education began. Okay, nakalagay dito, he gave amnesty to rebels including Casimero Camerin. So, sabi ko nga, hindi yung Casimero boksingero. Hindi, joke lang yan. Casimero Camerin, the leader of the bandits of Cavite. During that time, kasi ito yung mga parang rebels, kung tawagin. Okay, na against sa mga Spanish or Spaniard colonizer. Ito yung mga Pilipino, syempre. Ito mga binabanggit natin na si Casimero Camerin, okay, the leaders of the bandits of Cavite. And established the Guardia Civil. So, kumbaga mabait siya, Governor General Carlos Maria de la Torre. Okay, siya pa ngayon sabihin na natin nag-assist kay Jose Rizal, if I'm not mistaken, if I remember it correctly, So, nung pinatapon si Rizal sa dapitan, so yan, si Governor General Carlos Maria de la Torre, so yung nag-assist, maganda yung approach niya talaga, parang ganun. And then, pinalitan siya ni Governor General Rafael Izquierdo, nakabaligtaran naman ni De la Torre. Okay? So, basahin lang natin, For Izquierdos, the Indios should not be given the same right and freedom enjoyed by the Spaniards in the Philippines. So, he imposed harsh policies and laws far from the liberal measure that De la Torre implemented. So, to sum up, ganito kasi yan. So, yung mga mamamayang Pilipino na manggagawa o tinatawag natin mga slave, mga Indios, so hindi sila binibigyan ng tamang benefits, mga ganon, or sabihin na natin pagsasweldo sa kanila during that time. Kasi nga, slave lang yung turing sa atin ng mga Spaniard colonizer, something like that. Sa pananako o sa pamumuno ni Governor General Rafael Izquierdo, okay? De la Torre hindi ganun, So, kumbaga,
equal yung kanyang sabihin na nating trato sa mga Pilipino. In terms of di pala equal yung tamang term. Fair. Okay, fair. So, tama lang. So, anyway, si Izquierdo, so ang dating niyan is talagang harsh. So, meron tayong tinatawag na polo-wise servisyo in which yun ay pagpupwersa for labor. Kailangan mo magtrabaho tapos wala pang bayan. So, ganon katindi. So, Izquierdo was also responsible for removing the long-standing personal benefits of among soldiers. Okay, yung mga ganun. The next, the Cavite Mutiny na in 1872. So, because of that, actually, because of yung pamamalakad ni Governor General Izquierdo, so hinimok or sabihin na natin nag-push ito sa mga mamamayang Pilipino na mag-alsa. Okay? Noong January 20, 1872, pero alangan yung kanilang move, tinatawag tong Cavite Mutiny that was staged by about 200 military personnel of the San Felipe Arsenal in Cavite. So, nung madaling araw, okay, lumusok ang mga manggagawang Pilipino. Sa pagkakatanda ko, hindi lang to basta military personnel. Ito ay manggagawang Pilipino So, mga ganon. So, madaling araw siya noong January 20, 1872. Like, 2 a.m. yata yun or 3 a.m. Something like that, Or 3 a.m. siguro. So, ayun, nagpunta sila dun sa arsenal ng Cavite, okay? Para dumugin yung mga, syempre, yung soldier ng mga Spaniard. So, during that time, syempre, mga natutulog yung mga tao, kukunti pa yung mga, sabihin na natin awake na mga soldiers ng mga Spaniard. Pero, to make the long story short, hindi nagtagumpay yung mga kapwa natin Pilipino na mag-alasa during that time, sa tinatawag natin Cavite Mutiny in 1872. Okay? So, kinabukasan, sila ay nagapi, nakulong, Pero, pinarusahan syempre. Okay, mga ganon. In prison, tapos pinatay o pinapatay, mga ganon. So, kawawa naman, So, naglalayo na labanan natin, okay, yung mga puwersa ng mga Espanyol, okay, na colonizer, pero hindi nagtagumpay. Alangan, kulang yung puwersa natin during that time. So, nangyari, pinarusahan, yung mga ganon, mga Pilipino, na nag-push ng Cavite Mutiny na yon. Okay, yung mga soldier na yon. So, pagkakatanda ko, pinalakad sila ng nakaapak sa tapat ng initan, tapos hindi pinakain totally. Tapos, habang pinalalakad, may iba na tinutorture habang naglalakad. So, kawawa naman, hanggang namatay na. Mga ganong usap. So, ngayon, Cavite Mutiny in 1872. At dyan na ngayon papasok yung Gombursa. The execution of Gombursa. So, sinasabi na ang mastermind ng Cavite Mutiny ay sina Gombursa. Si Gomez, okay? Si Burgos, and Zamora. So, ayun daw na nakalagay dyan. And proclaimed that they were the instigator of the said mutiny. The priests were executed by Garote at Bagumbayan on February 15, 1872. Okay, pero kung i-recall ko lang kung tama yung pagkaka-recall ko, meron talagang mastermind na tatlo, okay, ng Cavite Mutiny, which is sina Maximo Inocencio, Crescencio de los Reyes, at saka si Enrique Paraiso. Okay, yun ang tatlong original na sabihin na natin mastermind ng Cavite Mutiny. Ulitin natin, sa halip na si Gombursa, merong tatlo si Enrique Paraiso, okay, Maximo Inocencio, then Crescencio de los Reyes. Okay, nirecall lang natin. So, sila kasi may dugong Spanish or Spaniard sila, Okay, yung tatlong yon. Pero dahil nga may dugo silang ganon, hindi sila yung pinarusahan, kundi itong Gombursa na ito, na tatlong pare. So, because of that, okay,
lalo pang nahimok ang mga Pilipino na sabihin na nating ma-attain yung kalayaan ng bansa over sa mga Spanish colonizer, during that time. Ibig sabihin, si Jose Rizal lalo siyang nahimok. Okay? So, kaya doon sa naisulat ng nobela na El Filibusterismo, so binigyan niya ng emphasis, if I'm not mistaken, pero baka magkamali ako, basta yung isa doon sa Gumbursa, Okay? Something like that. Yun. So, yun ang parang naging inspiration niya dun sa El Filibusterismo sa ating pagkakatanda. So, ayan. Anyway, the priests were executed by Garote at Bagong Bayan. So kapag sinabi nating Bagong Bayan, pag sinabi nating Garote, yun yung yung parang pagsasakal sa leeg, mga ganun. So pinipihit maganon hanggang sa mamatay. So alam niyo yung mga panahong una kapag ina-execute ang tao, in public siya para yun nga sa dignidad nila and yung mga ganun. Okay, parang pinapahiya. So, ayan, yung sa execution of Gumburza. So, yun ang ating discussion, medyo mahaba siya. And I hope na nakasabay kayo,